Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala, ilang buwan na lang, malapit na naman yung mga graduation. Kaya ang i-share ko po ngayon, tungkol din dyan sa graduation, yung kaugalian nila dito. Sa atin sa Pilipinas, ang nauuso yata ngayon pagka yung mga graduation, yung money garland, yung katakot-takot na pera, yung sinasabit doon sa mga graduates. Dito, ang traditional nila pagka sa mga graduate, binubuhat nila sa balikat. Magmula doon sa eskwelahan hanggang doon sa bahay nila. Kahit daw yan yung sa mga batang maliliit, halimbawa yung nursery, elementary, high school. Yung sa college daw minsan hindi na dahil malaki na sila masyado. Pero hanggang high school daw yan. Pagkatapos ng graduation, yung graduates pinapasan ng isa sa kanila. Tapos yung mga ibang tao, ng mga kamag-anak nila, mga kapamilya nila, parang parada, gano'n, na sumisigaw, na tumitili sila, sumisigaw, gano'n. Kaya gano'n yung traditional na graduation dito. Ang sinasabi nila, kaya daw nila ginagawa yung gano'n, para daw sa moral nung graduate at para gayahin din ng mga ibang tao, ng mga ibang estudyante rin, para magsikap din sila na makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang katwiran nila. Hindi pa ako nakakita nun sa mga malalaki na, kagaya nung high school. Hindi pa ako nakakita niyan kahit yung graduation ng elementary. Ang nakita ko pa lang yung nursery. Kasi araw ginawa. Yung elementary kasi at saka yung high school, sa gabi na daw ginagawa yon. Hindi naman ako pwedeng lumabas dito sa gabi. Even high school, college, Yeah. do the same. No, college because They're already big. they are grown up, but they can carry at the back. This one is going to sell it. This one very expensive one. This, That is why we call it Maria. this cow. When you marry, you give a name Maria. Mga cleaner nga pala yan sa compound namin. Maaga silang umuwi, 3:30 pa lang ng hapon, uwian na nila. Pero maaga naman masyado yung pasok kasi nila eh. Ang pasok nila 6:30. At yung mga yan, marami dyan, mga malalayo yung mga inuwian talaga. Pati itong lalaki na to, cleaner din yan doon sa loob ng compound. Mapapansin nyo may dalang stick. Yan ang isa pang napansin ko doon sa mga lalaki dito. Marami sa kanila mahilig magdala ng stick. Kahit hindi nila kailangan sa paglalakad dyan, basta meron silang dala. Hindi naman lahat, pero marami. Siguro kung may makikita ka sa kalsada, mga 10 tao, 10 lalaki, doon sa 10, 2 o 3 yung meron dalang stick. Kahit maliit o malaki. At ang nakakatuwa, nung itinanong ko sa kanila kung bakit marami sa mga lalaki dito ang mahilig magdala ng stick. Karamihan doon sa mga tinanong ko, nabigla sila doon sa tanong ko na yon. Parang nagtataka sila na bakit ganun yung naitanong ko. Na parang hindi nila napapansin na karamihan sa kanila, ganun talaga. At saka lang nila naiisip. Tapos ang sinasabi naman nila na kasi daw kung ano man daw yung mangyari sa kalsada
halimbawa may makasalubong silang hayop, meron daw silang pang-protection. Ganito yung mga napapansin ko sa marami sa mga kalalakihan dito. Marami sa kanila mahilig magbitbit ng mga stick. Pero sa palagay ko, hindi na yun ang dahilan. Parang nagiging habit na lang nila. Dahil napapansin ko, pati yung mga ibang bata na nag-aalaga ng mga baka, meron silang mga stick. Siguro yung mga cattle keepers, ganun ang nagiging nakakaugalian nila. Basta lumakad sila, meron silang daladalang stick. Para bang hindi na sila komportable pagka wala silang hawak. Yun ang sa tingin ko. At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko. Si Kuya Bong po, isang OFW dito sa Africa.